Ayan po mga kalbularyo, magandang araw sa ating lahat. So wala po tayong voice over ngayon. So straight to the point na po tayo. So mayroon pa lang tayong titirahin ngayon na isang Ford Everest. So ang problema lang po nito mga kalbularyo ay ang panel board niya o tinatawag nating instrument cluster ay totally blackout. So ngayon po titirahin na natin to at sabayan nyo po ako. I-try nating ignition on. Ayan o, walang display dito. So ngayon po pandarin natin ang makina at observe po tayo. Engine start. Ayun. So mandar na ang makina ngayon at kita naman natin na hindi gumagalaw ang RPM needle pointer. At hindi lang yung RPM, pati na yung fuel gauge at temperature gauge. Once again, walang display dito. So ito po ang sinasabi ng may-ari sa amin na totally blackout raw ang kaniyang instrument cluster o tinatawag nating panel board. So unang-una po mga kalbularyo, i-check lang muna natin ang mga fuses nito. Tingnan na lang natin kung wala bang problema sa mga fuse. At pag sakaling wala tayong makikita na blown fuse, ibig sabihin ay dito na talaga ang problema. Ang pag-ibig ko'y ulaman. Nang na-check na natin ang mga fuses ay wala namang problema. So ngayon po, tinanggal na natin to at titingnan na lang natin dito sa mismong board kung ano ang nasira. So ayan po mga kalbularyo, fast forward tayo. So kita nyo ngayon na gibungkag-bungkag na natin ang labas dito. Ayan, ipisa-pisa na. So bago pa po tayo mag-umpisa, mayroon lang sasabihin ang kasama natin rito. Kung sa may kastorya ni mo Lipon James? Basta albularyo, open and tested, YC Piat Chamba. YC Piat sa Chamba. Wow. So ayan po mga kalbularyo, sabi niya na walay si Piat sa Chamba. Yes! So ngayon, i-prove natin to kung hindi ba tayo magkakamali nito. Alright, let's go. Napansin ko ngayon mga kalbularyo ay gihilabtan na din eh. Ayan o, kita naman natin ang lead dito ay parang resoldered na. So ibig sabihin ay gihilabtan na talaga ng ibang engkanto. I-trace up na lang natin kung ano talaga ang problema. Ganito talaga ang trabaho ng inyong albularyo. Palaging nagsusunod sa mga tinatanggihan ng ibang mekaniko. Ayan po. So titingnan na lang natin kung ano ang magagawa natin dito. Ito lang muna ang papalitan natin, ang tatlong kapasitor. Ayan o, ito po ang pinalitan natin, tatlong kapasitor. At ito naman ang original na tinanggal natin. At nang na-test natin doon sa sasakyan, ganon pa rin, parang walang pagkakaiba. So ang ginawa ko dito, nagpalit ko ng IC. Ito po, itong IC na ito. Ayun. So itong IC na ito ang pinalitan ko. Pero hindi ko na lang napakita sa inyo kasi ang cameraman ko dito ay umalis. Iwan ko kung saan siya nagpunta. Hindi kagikan po James. Naglayan akong tiyan ha. Nalibang ko, kalibangon kay ko. Sa mga hindi naniwala dyan, wala tayong magawa dyan. Ang importante po dito ay walang lukuhan. So ang ginawa ko lang dito, ito lang talaga. Ang tatlong kapasitor at isang IC. I-assemble natin to lahat at isalpak natin doon sa sakyan mamaya at magkalaman na kung obra ba ang ating patsamba. Alright? So ayan po mga kalbularyo, nakikita natin ngayon na umiilaw ang door indicator light kasi nakabukas yung door natin. So ngayon, nakikita na din natin na mayroon ng display ang odometer. Ayan o. Yan, so ngayon po, pandarin natin ang makina. Ignition on. Ayan. So lumalabas na dito ang mga lighting. Engine start. Ayun. So mandar na ang makina ngayon mga kalbularyo at nagfunction na lahat ang mga gauges. Kasi nung dati hindi ito gumagalaw lahat, pati yung RPM dito. So ibalik nating patayin ang makina. Ayan o. Engine start. Ayun. So ayan po mga kalbularyo. At itry nating i-on ang park light. Back to original function na. I-try nating i-shift ang ating kambyada. Reverse, neutral, drive.
Ibalik natin, neutral, reverse, at parking. Ayun. So ayan po mga kalbularyo, maraming salamat sa inyong panonood. Problem solved na naman po tayo dito. As always, to God be all the glory. Thank you so much. Babo.